para po makakuha pa tayo ng detalye kung ano na nangyari dun sa third impeachment complaint na supposedly ay kanina inihain, makakausap po natin si dating Congressman Mike Defensor. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes, Chiki, Marivic, and Jovi, magandang gabi. Sir Maricel Nandito po. ako Opo. Sir. Ay, sorry, Maricel, sorry. Opo. Sir, simulan ko na dun sa pinag-uusapan namin kanina na paano ba yun? Natanggap ba yung impeachment complaint na isinampa ninyo o hindi? Actually, hindi. Kasi when we went there, sinabi namin sa kanila nga na nagpapareceive kami nung impeachment complaint. Tapos sinalubong kami ng executive director. Ang sabi nila, they're not authorized to receive anything. Sabi ko, pwede bang yung doon lang sa may reception, no, doon sa harapan, and wala daw. No one is allowed to accept the impeachment complaint. So, okay naman, irespeto naman namin yon. Basta, of course, nagkaroon kami ng documentation, nagpunta kami doon, dala namin yung mga dokumento, may mga pictures, may mga video, pero yun ang nagulat kami kasi we were explaining to them na under the Constitution, di ba, malinaw naman yan, Secretary General, yung opisina yun hindi naman yung tao, and all they have to do is to receive it, and that is constitutionally mandated. Talagang nasa saligang batas natin yun. Pero ganun pa man, siyempre, hindi ka naman pwede magalit sa mga empleyado, naintindihan naman natin yon. So yun na, hindi na kami nag-iwan ng dokumento. Yung Makabayan Black ata, nag-iwan sila ng dokumento dun kami hindi na. Pero kung hindi po natin na isumite yung impeachment laban kay PBBM sa SecGen, ano yung plano natin? Ihahabol ba natin? Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is, kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So, batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin siguro next week, no, o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko, hindi naman pwede yan kasi siyempre, di ba, government office may pasok naman. Pero anyway, sige. Sabi ko, sige, Thursday na rin. Pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga, peki yun at hindi totoo, yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi ang sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema, at yun din ang sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang. Huwag natin babuyin yung proseso na saligang batas. Okay, alam ko na, sorry Chiki Go ahead. alam ko na, yun nga, marami nagdududa dun sa unang na-i-file na, no, Mike? Pero kayo kanina, sa video kasi pinapakita namin, hawak nyo lang yung, yung konting papeles Pero totoo ba, sabi ng mga reporters na meron kayong mga, mga ebidensya o kaya pang backup dun sa papeles sa'yo na nasa maleta? Nakamaleta? Yes, Jovi, kasi actually kung nakita niyo yung video doon sa office, meron kaming video noon nakalatag yun na makakapal. Ang sabi ko nga doon kay kasama ko si Attorney Manny Luna, si Congressman Jing Paras, Attorney Topacio, Attorney Garcia, sabi ko, teka lang, wag nyo na munang ilatag yan
Kasi feeling ko nga, hindi tatanggapin because early in the morning, hindi naman early, pero nung nauna sa amin, sinabihan na kami ng mga kabayan block na hindi nga daw tinanggap. So sabi ko, huwag na nating ilabas yan, mag-usap muna and then kung pipirman, ilabas. So nung bumalik na kami, nung hindi tinanggap, sinuli namin. Kaya makapal talaga. Siyempre, meron ka pang mga annexes na mga ebidensya, meron ka mga supporting documents doon sa mga kaso na fina-file mo. So talaga makapal. Kasama ba doon sa mga reklamo doon yung tungkol sa nangyari kay former President Rodrigo Duterte? Kasama sa mga complaint nyo? Yes, Jovi. Isa yun sa mga highlights ng complaint. I think, hindi ako sigurado, no, pero Did I you use think yung, kidnapping as a word to describe what happened? Yes. Hindi ko lang sigurado dun sa ibang final na cases, pero parang nandun din sa kanila yon na ang sinasabi nga is that dun sa culpable violation of the Constitution, merong tinatawag na state kidnapping na talagang ginamit at hindi nirespeto yung proseso ng ating saligang batas, ang pagrespeto sa ating hukom. At yun nga, kinuha si Pangulong Duterte. So isa to sa mga highlights ng kasong yun. And I think maraming, alam mo, ang importante kasi, Jovi, sa isang impeachment case, yun nga yung sinasabi ko, yun lang yung paraan ng tao o ng mga kababayan natin na talagang iharap nila sa kaso ang Pangulo. Hindi ka pwedeng magkaso sa korte, sa isang Pangulo. Hindi ka pwedeng magkaso sa ombudsman. So the impeachment case will be the only way na talagang pag-usapan. Ngayon, yung state kidnapping, may mga ebidensya kaming inaharap. Ito yung pagkakataon niya para din patunayan niya na hindi totoo yun, na sasabihin niya ito yung batayan nila, na, I mean, di ba, may nga naging hearing tungkol dito, but this will be a formal hearing that we will be presenting evidence and they will also present their defense. Totoo ba na pinakidnap nila si Pangulong Duterte, ginamit ng Estado, walang warrant of arrest, kinulong nila yung Pangulo doon sa airport at pagkatapos ay inilipad nila. Considering na ang hukom natin gumagalaw, ang hukom natin may proseso na nandyan, no? At ito yung isa sa mga batayan ng kaso na inihain namin. Pero ang problema doon, Mike, baka isipin, pinipitasan kasi yung unang nasubmit na tungkol sa paggamit ng word ng kidnapping. Tapos kayo rin pala, meron kayong item na tungkol sa kidnapping. Meron bang kaibahan ka nakikita doon sa dalawang yon? Hindi ko alam yung unang inihain na kaso, pero ang importante dito, yung pagpapakita ng mga ebidensya kung paano ginamit. In fact, ang term ko is state kidnapping. Ginamit ng Estado, ng gobyerno yung kanyang poder para ang isang Pilipino. And hindi lang naman dahil si Pangulong Duterte ay Pangulo o dating Pangulo, kundi ang isang Pilipino ay sinubject ninyo doon sa korte, no, ng ibang bansa. Kasi di ba, even sa Rome Statute, ang sinasabi dyan, kung functional ang isang bansa, gumagana ang kanyang hukom, ang hudikaryo o yung judiciary, hindi naman yan subjected doon sa ganitong kaso. Pangalawa, yung mismong warrant of arrest na issuean. So itong mga bagay na to, detalye to, Jovi, ng presentation I mean, they can criticize us for all the articles that we have filed, but para kami i-criticize, kailangan dumaan tayo sa proseso. Kung talagang mali kami, edi natalo yung article na yon. Pero paano kung tama kami? Then dapat managot ang Pangulo. O Kong, si Chicky Verhel po ito. Napabalita no, na merong 3 endorsers o sponsors itong impeachment po no, na i-file nyo sana. Pwede po bang malaman namin kung sino yung mga sponsors po ninyo? Yes, Chiki, yung sponsors kasi kanina, nung nakita na namin na may problema, again, I just like to clarify, talaga mahirap yung mag-impeach ng Pangulo. I think si Jovi, kasama ko yan nung araw nung una kaming gumawa ng impeachment, and hindi basta-basta ang isang kongresista na mag-endorso ng isang impeachment. Nung nakita na namin yung nangyari, sinabihan na namin yung mga kasama sa Kongreso na okay lang, tingnan namin, pag itatanggapin nila to, then we will ask you to come down and to make an endorsement. So sa ngayon, ayaw muna namin i-reveal. Titingnan muna namin yung pag-usap namin bukas kung ano yung actions that we will take. And kasi baka naman ituloy pa namin na i-apply or we will take another course of action. Then depende na kung ilalabas namin yung pangalan nila. Pero tama po ang bilang, 3 po sila
mula sa House of Representatives? Tatlo more or less. Okay. And since kausap niyo po ang tatlong pong ito, ano po daw ang pulso sa House of Representatives with the impeachment against Pangulong Bongbong Marcos? Kasi may mga nagsasabi, mukhang they're behind the president naman, so baka walang mangyayari din sa mga impeachment complaints. Tama naman yun. I don't understand that, Chiki. As I've said, no, dumaan na ako sa isang impeachment complaint dati at nagkaroon din kami ng pag-endorse. So at that time, in fact, tatlo lang kami nag-endorse din. I was then with Senator Alvarez and former Senator Alvarez and former Senator Herrera. Tatlo lang kami. Nung gumugulong yung impeachment, parang 20 lang kami o 15 na pumirma. While na-endorse na, I was still trying to get the signatures. Pero eventually, no, na ito ay nagkaroon ng paggulong sa Kongreso, pumirma yung mga kasama, nakita nila yung kahalagan na magkaroon ng impeachment. It was then Speaker Manny Villar, kasama namin sila Congressman Joker Arroyo, na inelevate to sa Senado. So sa akin, immaterial yung, naintindihan ko naman na may politika, naintindihan ko naman na may bilang, pero importante pakinggan yung mga issue. Pakinggan yung mga, and that is also yung mandato ng Supreme Court. Yun ang sinasabi niya na huwag natin babuhin yung impeachment, tingnan natin yung proseso, tingnan natin yung tamang pagdinig doon sa mga reklamo ng mga tao. Dahil again, Chiki, bottom line dito, wala naman kaming choice di ba? Ito lang yung proseso na pwede namin pagdaanan. Oo. And we're using that constitutional process to present our case against the President. Sabi niyo nga po, pakinggan dapat ang issue, no? So maliban dun sa subject of kidnapping, ano-ano pa po ang ibang grounds po na present niyo po dun sa impeachment complaint po ninyo? In general lang, we will be discussing it tomorrow, pero in general, nandyan yung sa budget, yung naging problema dito, yung mga unallocated funds, unprogrammed funds na inilagay, nandyan yung pag-divert ng pondo magmula sa mga importanteng proyekto tapos napunta na nga sa infrastruktura, particular yung flood control. Nandyan yung sa asukal na pinag-usapan na rin yung kidnapping ng Pangulong Duterte. At nandyan din yung mga tatlong issue na kasama yung paggalaw sa pondo ng PhilHealth, paggalaw sa PDIC na pondo, and ano pa ba yung isa pang kaso dito? Yun, yung drug test na ibinanggit naman ni Senator Amy. Sir, si Maricel po ulit ito. Kanina nabanggit po ninyo na didesisyon na ninyo kung itutuloy o hindi yung filing ng impeachment. Ano po yung considerations natin dito in making the decision? Yes, Maricel, hindi naman kami hindi itutuloy yung laban. Tuloy yung laban dito. Yung legal option lang ang pag-usapan namin. Ano ba yung gagawin namin? Unang-una, ang pakiramdam ko, personal, I cannot speak yet for the group, may violation tingin ko yung Office of the Secretary General. Tingin ko meron siyang ginawang mali na hindi niya ginawa yung kanyang alantuntunin o yung trabaho niya batay sa ligang batas. Kung magpa-file ba kami ulit, ganoon din ba mangyayari? Kasi parang ang point ko, kanina kinausap kami, magpa-file ba kayo ulit? Ako, personal again, parang hindi ko na gusto. Kasi anong point? 'Di ba? Ang dapat nung nag-file kami, tinanggap 'yon. Kasi ang nakikita ko, baka mamaya pag mag-file kami tapos gagawin nila na yung peking impeachment ang una ay nila, parang sumama kami sa moro-moro. So parang hindi, nahuli na kayo eh. Kasi kung tutingnan mo, if you analyze the situation, we all filed before the session. So ang first session day is Monday. So technically, lahat kami pasok dun sa within 10 days. 'Di ba? Ang problema pag nire-roll nila 'yan based on the rules at ni-refer nila sa justice, mako-consider na 'yun na first impeachment. Ayoko naman magpagamit pa o sumama pa sa isang prosesong sa aking palagay mali at minomoro-moro at sa akin palagay ay against the Constitution, laban sa saligang batas. Ano po yung sinasabi ninyong peking impeachment? Yung first? Iyan ang tingin ko. Kasi para sa akin, nung una nga, sabi ko, I'm giving it a chance. Lahat kami, kung tatanggapin, kunyari, natanggap yung Makabayan Black impeachment, natanggap yung sa amin. So may 3 impeachment ngayon. Ngayon, pag-uusapan sa komite, okay lang sa akin yun. Tingnan natin. Kasi di ba kung minsan,
If it's lacking in form and substance, at sabihin nila, hindi, wala yan, walang kwenteng final mo, meron pang dalawa nandyan. So pag-usapan yung mga yon. Pero if you are now blocking the others, and it would seem, hindi ko pa nakita yung first impeachment, na ito lang yung pagbibigyan mo, at lumalabas nga yung abogado na nag-file nito, yung abogado ni First Lady Lisa Marcos, parang ayoko na makisama sa ganung moro-moro. Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyo, former Congressman Mike Defensor. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you po. Magandang gabi sa inyo.